Hello guys, ito nakasingit tayo ng isang gawa. Ayan, umpisa po muna natin sa engaste. Yan, para po kasi ang gagawin natin yan, isang parit na hikaw. Isang parit na hikaw na puro bato gilid niya, paligid. Yan, umpisa po muna natin sa engaste, pang gitna. Yan, lagyan po natin siya ng wire para pang unyas. Unyas po ang tawag sa hinihina ko na yan, yung mga matutulis na yan. Unyas po yan. Yan. Ay, maganda po yan pag nangyari. Ayan. Kaya ang gagawin po na natin siya, yung gagawin natin, yung paglalagyan po ng batong ililigid natin, ayan, yung mga tubo-tubo maliliit yan. Mga ano yan, yung mga lalagyan ng bato, yan, poporma natin siya. Yan. Nilalagyan na po natin siya ng unyas. Yung unyas na yan, yun ang magsasara sa nakaligid na yan, nakaikot sa malaking bato na yun sa gitna. Medyo ano po yan, medyo mabusisiran din po yan, kaya medyo ano lang po yan. Medyo matagal po yan. Yan. Marami po kasi nakaikot na yan, nakapaikot na bato na yan. Puro bato po yung mga bilog-bilog na malilit na yan. Kaya po, ano yan, kaya mga gatis po siya na ano. Lalagyan po ng unyas. Yung po kasi yung unyas na yung mga wire na yan, maliliit na yan. Yung po magkasara sa maliliit na nakaikot na yun. Yan. Kaya inaayos-ayos lang po natin siya. Para pagka po binuhutan po natin ng sayola yan, nakaayos na siya, wala na siyang galaw. Medyo maano lang po pagtatrabaho po ng alahas. Sinishare ko lang po sa inyo para sakaling meron pong gusto ko yung malaman yan. Yan, bubuhusan po natin siya iskayola. Yung iskayola po na yan, yung po yung puti na yan. Para po pagka tumigas na po yung iskayola na yan, didikit na siya sa ano, sa iskayola. Yan. Kaya habang nagpapatigas po tayo ng iskayola, gagawa po muna tayo ng tsapa. Yung tsapa na yan, yung pinaka, ano, kasi hiko nga po yan. Gagawa po tayo ng tsapa. Yung pinaka sa likod ba, yung lock sa likod ng hikaw. Yan. Habang pinapatigas po natin yung iskayola, yan, gawin po muna natin yung tsapa. Kasi medyo matagal din po tumigas yung iskayola na yan, yung puti. Yung ibinuhos natin sa nakaporma sa pagkit. Yan. Medyo ano na lang natin, hahati natin sa gitna yung pinakamahaba na yan. Yan. Lalagyan ko lang ng gat-gat para pag binali ko siya, sentro siya sa gitna. Yung pagkakahati, yan. Kakabaloktot niya para sa sentro siya. Yan. Kaya hihinang na po natin siya sa plancha na yon. Yan. Bago po natin hinangin yan, nakita niyo po muna, di ba? Niliha mo muna yan. Para pag nilagay po yung victory na yan, yung pinaka ano na yan, malinis na siya. Makinis na yung pagpapatungan ng ano. Yan. Kaya handa-handa pa muna natin yan para habang nagpapatigas tayo ng iskayola. Kaya matagal din pong patigas ng ano eh. Kaya kailangan para walang masayang na oras eh yan. Okay. Yan, bubutasan po muna natin yung ano, yung pinaka yung tsapa niya. Yung tsapa niya, yung pagtutusukan ng ano yan, yung pinaka poste sa hikaw, yung poste yung sumusuot ba sa butas ng tenga. Yan, yung pinaka poste yung tawag nila. Pero sa amin po, tawag namin dyan, pakaw. Pakaw ang tawag sa yung tusok sa tenga, yan, yung pakaw na yan. Yan pong binibili ko yung tsapa po yan, tsapa yan. Inaalok-alok ko muna siya para pagka ano, yan po ang iipit sa poste ng hikaw. Yan po ang maglalak. Agad-gata po muna natin siya para ano siya yung doon siya dumaan sa ano
sa gat-gat na yon, yung pinaka-poste, yung pinaka-pakaw. Ayan po. Yan o, ayan o. Medyo umiipit na po siya. Yun ang nagagawa na siya ng lock. Kaya kukunin po natin yung bilog ng pinaka-tsapa para makuha natin yung laki ng tsapa. Ayan. Tinatanggal ko po siya ng panggilid. Ayan. Ayan. Pag natanggal po yung panggilid niya, yan yung yan ang magiging ano niya. Kailangan po kasi tanggalin po yung nasa gilid para maganda korte ng tsapa natin. Ayan o, ayan po. Ayan, tapos na po tayo sa tsapa. Satalag-salgo na lang natin para matanggal po yung pinagkakagaspang nung daan ng bandili. Yung pagkakatanggal natin sa gilid. Ayan. Hindi po, tsapa lang po, matagal lang gawin. Ayan o. May kinikinis na lang po natin yan. Ayan, kinis lang, kinis. Ayan. Para po pagka nilinis po yan, sandali na lang. Hindi po mahirapan yung maglilinis. Kaya nilihain na lang na po natin yung tsapa. Kasi pagka matatapos na po yung tsapa, mga anong gawa, yan, pag nakita nyo nililihan na, ibig sabihin niya, matatapos na po. Matatapos na po yung tsapa. Kasi tinatanggal na lang natin yung mga gaspang yan. Yung mga tama ng kikil, yan, bandili. Kaya kailangan po, pag nilihan yan, matanggalan ng mga gaspang na yan. Yan po, yari na po yan. Yan. O, dito na po tayo sa ano, yung sa binusa ko ng iskayola. Yan po, nakadikit na po siya sa puti. Yung puti na yan, iskayola. Napakatigas po niya pagka po, ano, hindi po basta-basta masisira yung gaba dyan pagka nakadikit na sila dyan. Ay, hinangan na po natin yung mga bilog-bilog na yon na nakaporma sa gilid. Yan. Ang tawag po kasi namin dyan, ligid. Na merong bato sa gitna. Yan. Yan, tapos na po natin hinangan. Hinahinangan na po natin yan. Hindi na po magkakahiwa-hiwalay yan. Kanina po, di ba, hiwa-hiwalay po yan. Ayan. Hindi na po magkakahiwa-hiwalay ngayon yan kasi nahinangan na po. Yan. Tagal po proseso ng paggawa ng alahat. Pero po, pagka po napag-aralan po yan, madali lang po yung tiyan. Dahil ako nagsimula din po sa hindi ako marunong. Tiyaga-tiyaga lang po talaga. Yan. Yan po, medyo na natin. Yan. Ikinis-kinis na lang natin yung, ano, yung pinakaligid niya. Para pag ano, lalagyan naman po natin siya ng, ano, ng unya sa labas. Bukod pa po yung unya sa loob niyan, tsaka sa labas. Yung sa labas naman, yun ang magkasarabas sa labas para magsalubong yung unya sa loob tsaka sa labas. Gagadgatan po muna natin siya para doon naman natin tatanim yung, ano, yung pinaka-wire sa gilid, yung pinaka-unyas. Yan o. Makinit na po siya. Ayan, tataniman na po natin siya ng unyas. Kaya yung unyas sa labas na yan, yung mga, yun po magkasara naman sa labas. Yan. Medyo matagal-tagalan din po yan kasi marami po kasi nakaikot, nakaligid sa bato ng malaki. Ayan. Ayan, tapos na po natin yung hinangan yung, ano, yung pinakauni sa labas. Ayan, lalagyan na po natin siya ng pagtatayo ng, ano, yung baral ang tawag sa amin dyan, baral. Yan po yung hinihinang ko na yan, yung nasa gitna na yun. Doon po natin tatayo yung pinaka-poste. Yung pinaka-pako po ng hikaw. Yung sumusunod sa butas ng tenga. Yan po yan. Ibig sabihin po niya pagka ganyan na po, malapit na matapos. Yan. Hinangan na natin siya para walang tanggal po yan.
Napakatibay po niya pagka nakahinang ng ganyan. Yan. Tatayo na natin yung pinaka-poste niya. Yung poste niya yung pinakapakaw. Yan. Nakita nyo, ayan o. Nakatayo na siya. Yun ang doon susuot yung butas, sa butas ng tenga. Yan. Yan, medyo ano po siya. Nakahinang na po yung ano niya. Yan o. Yun yung tsapa. Yun yung pang likod. Yun ang magiging lock. Yan po. Yan. Kaya kikinisin na lang po natin yan. Malapit na po tayo matapos. Yan. Yan, malapit na po matapos yan. Kaya kailangan po kasi lihain din po kasi para pagka duman sa maglilinis yan, hindi na po mahihirapan na maglilinis. Yan.